Diyos. Sa pagsugod sa aton nga pala yung baon, pakamayot tanan sa pagpindot, mag-spend kita sa moment of silent prayer. Magbabasa ako sa pulong sa Ginoo, makita natin sa Psalm 95 verse 6 to 7. The Bible says, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice." Let us pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, in this morning, nagapasalamat kami Ginoo kang nagadayo sa imong ngalan, sa imong kahit kagatuto. Thank you Ginoo sa another month, another day, another Sunday nga makatipon kami sa imong tubangan. Mga pasalamat, unang-una din sa kaluwasan na itinang hatag sa amin. Thank you Ginoo sa kalimpay ng imong ipabatyag at sa kabuhin ng imong hatag. And this morning, Lord, ka nagapakayon kami sa patawad sa imong tubangan. At sa amon, nagpalapit din sa iyo, paagi sa dugong bigay ng Jesus. Lord God, sa among nga pagsimba, bulini kami, gaya di kami dito sa balahan ng Espiritu, paagi sa pagpamanandog sa imong mga pulong kabaypang may harap kami may intindihan, at sa among pagpauling may harap kami ng minatunan. Lord God, sa sining aga, ginatugyan ako ng tanan, kaya napasalamatan sa ngalan ni Jesus, hindi ang among pangakuyo. Amen. Pwede na ako makapungo, and for our first team, let us sing "All Hail the Power of Jesus' name." And hindi kayo naman dayawang nagkagamala. Oh
234. Aliwan. Ikot sa langit, nagari sa duda, Diyos kang manunubos, ngalan Kristo Jesus, natawag ang ubos, hindi na ilan, anak sa luha kasampan ang Diyos. Higugmaon ko, pagsimbahon ko, amon kapawa, kagabuhin, ang manulugan, manunubos ko, siyang kabugusan sa Ginoo. Nagpaubos siya, pagubos sa aton, mga manahon ko, kamanay magahon. Diyos maluluoy mo, nakikita-tingnan, pagmasdan umanan o Diyos. Higugmaon ko, pagsimbahon ko, amon kapawan, kagabuhin, ang manulugan, manunubos ko, siyang kabugusan sa Ginoo. May pamaliban, siya nagpagkatao, nagsuglong sa ulo, ang Diyos nga bago, dakong tanhaga, kabayugihan Diyos, nahihalan ko siya ang amon Diyos. Higugmaon ko, pagsimbahon ko, amon kapawan, kagabuhin, ang manunulugan, manunubos ko, siyang kabugusan sa Ginoo. Maraming salamat sa mensahe sa paan. Pwede lang po mga po. Oo, yan ang mga balik ka ba na ni scripture reading kita. So, Saisa. Sa inyong mga Bible, Ephesians chapter 3, verse 14, down to the last verse. Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. Basahan natin sa silang talay. I will start
start verse 14 kamo sa 15 until matapos nato ang verse 21. Ephesians or Efeso 3:14 hasta 21. Verse 14 nagasiling, kung matutuman ko ang plano sa Diyos, nagaluhod ako sa pagsimba sa iyo. Matagagahong gid siya, gani nagapangamuyo ako sa iya, nga hatagan niya sa gahom kag kusog ang inyo espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya espiritu. Agud nga kamo kag ang iban pa nga mga katawhan sa Dios makaintindi kung gaano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. Dayaon ang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kon ginahulat-hulat. Pabilin mo sa pagtindog mga pagtindog. Halang doon kag may gumawa ng mga Diyos, nagpasalamat kami una din sa tanan sa imong sustain sa amon sa bilog na semana. Katuod Ginoo nga ikaw consistent gid ang imo kaayo, ang imo patutom, ang imo pagbantay sa among Ginoo sa mga kabuhi. Ginoo, salamat gid sa pagsabat nimo sa mga pangamuyo sa ligal nga semana. Wala imo kami din pabayaan, imo kami din proteksyonan, imo kami Lord din tatap Ginoo pag ikaw man ang sulata sa dasal sa namon ka mga kinahanglan. Ginoo, nagapray kami ikaw maglapot man sa imo mga kanatan tinamon ka upo singat daw. Ayan Ginoo ya sila sa kaspuon, kunya Ginoo sila sa bigat sa balatian. Ginoo, nagapray kami ikaw din siya hapon magalihon sa ilang dasal sa mga kabuhi. Pahayo kami Lord sa iyong buligid, malumay ka sa mga kanatan mo. Ikaw Ginoo magabulig sa ila. Nabilagid sa iyong mga kanatan nga Ginoo sa ospital nga hindi maayo ang kondisyon sa lawas. Nga pray kami Lord sa kay Aisa, imo Ginoo palayo yung pagbulig Ginoo sa iya. Bisan pa Lord ang ihatag sa iya Lord ang complete Ginoo ang healing o recovery sa iya lawas. At tuo kami Ginoo nga matutok ka nga Dios sa iya kabuhi kag kani Ginoo nagpakiluoy kami nga buligan mo siya ang Ginoo nga magpawala sa Ginoo sa iya mga ginabatyan sa lawas. Kag sa pa Lord ang mga kinulanon Ginoo mga balayran iban pa Ginoo mga kinulanon mahimon ang Ginoo amay. Kapray mo kami Lord sa imo padayon ng pagbulig man kay Mr. Kubol nga magabulig mo sa iya. Kaya Ginoo siya ginabatyan sa lawas. Pag Ginoo pili niya ka nagkaroon ikaw, pili niya ka masilugan ikaw. Kapray kami Lord nga ikaw din Ginoo siya hapon sumata silang lanon sa piyang Ginoo nga in and out siya sa ospital. Matulong kami nga imo bugay Ginoo is sufficient sa gihapon nga wala ka Ginoo nagkatatagin sa pagbulig pag sumata sa ilang lanon bisan pa sa financial nga aspect. Kaya pray mo kami Lord, kami bulig mo Ginoo sa kanyang sa babas, kami bulig mo sa iya, iyaman niya kondisyon sa iya lawas. Nagkapray kami nga ikaw palayon sa pag-ayawan sa iya, palayon mo sa pagbulig Ginoo sa iya. So pamagin Lord sa mga autor namon, individually, may mga ginabatsyang sa iya lawas, mga katigulangan, especially mga senior citizen namon, nga mga autoran sa iya simbahan, manamok sila, nga mga may ginabatyan sa lawas. But nga pray kami Lord na ikaw yung Ginoo magabuligid sa ila gamita Ginoo ang maintenance sa ila lawas kaya po mabulong ila ginatay ang Ginoo nga at least makaganagan Ginoo ila mga ginabatyan nga kasakit sa ila mga lawasan. Kung
may mo kayo Lord, tugutin nga ma-experience nila ang complete Ginoo nga pag-ayugi. Nagapray kami Lord, kami mga buling misigapon sa mga utawran namong Ginoo nga to sa ibang lugar, kami mga buling sa ila, may ginabatyan mo sila, si Mrs. Taton, kami continue sa pag-ayaw ng Ginoo sa iya. Itarot, kami continue ng Ginoo sa pag-ayaw sa iya. Kasi iba po Lord, matutunan ako sa simbahan, nga may maayo gawat sa lawas, may mga hinanap, upo, maraming Ginoo mga mga medication Ginoo. I-pray kami, ikaw din ayaw Ginoo sa ila. Dumduman sila Ginoo, every time nga sa tarangin Ginoo, hindi lang sa kundi daw tinutulungan Ginoo kanakan na binigay Ginoo nga ilang kabuhi, ilang lawas, may naginoo ilang kapital sa ilang Ginoo nga mga pagtrabaho sa mga paghimo Ginoo sa ilang mga obligasyon. Nag-pray kami Lord kung muli Ginoo sa Japon sa mga overseas and contractors sa mga turan nagtatrabaho sa ibang pungsod. Ikaw Lord magatundong din sa ila kaya kapag kami Ginoo may mga hindi pa yung nagkakatapo sa ibang pungsod, may pag-ilinaway, kagamong, may mga linog, pag Ginoo mga hitabo, pag Ginoo you are in control sa hapon, kaya pray kami, ikaw yung Ginoo magatipid sa imo mga kanakan, kung Ginoo ang imo provision man sa ilang lanon. Wala kami malo anong ilang mga tutuod in mga sitwasyon, and maybe Ginoo they are just assuming or they are just telling us Ginoo nga okay sila pero hindi gali maayo ilang kondisyon sa ila lawas. Kaya pray kami Lord, ikaw yung magalabot sa ila sa imo gid pag-ayo Ginoo pagbulig sa ila. Kaya pray kami Lord, dili man sa amon locally may mga kinalanon man imo mga kanakan, dili ilang mga pangabuhian, mga buligid, ilang mga pangitan-an, ilang trabaho, ilang Lord yung mga uwag, ilang mga tanong, ilang mga kasapatan. Kaya ano man Ginoo Lord, nga source of income, nga kung sa Ginoo ginagamit, imo panigan, ang gawin mo mulaan, kung nga sa kanakan, ikaw Ginoo Lord, yan nga mga maayos sila. Mas dyan din ako, nga magabalik sa ilang Ginoo, sa mga eskwelahan, nag-pray kami Lord sa iyong provision sa ilang lanon, ang kaalam, ang ginto, sa ilang Ginoo, kabayan nga, hindi na sila Ginoo maliwala sa ilang pagtuon, kundi Ginoo sila man mag-focus, ang Ginoo nga matapos sila ang ilang Ginoo pagtuon, somehow makapangita Ginoo sila sa trabaho. Pray kami Lord, kung kabulig man sa mga nag-review para sa board exam, mga nag-intern, mga young people na bon, ikaw din Lord, yan kabulig sa ila, ikaw Lord magtatapgit, provision sila ng lanon. At the same time Lord, nag-pray kami sa mga ministry, there is a saying in the church, prayer meeting every Wednesday, ang Sunday school every Sunday morning, sa mga kabataan, sa adult, and sa amon ng worship service, kami mag-continue sa pag-bless. Mga projects sa mga church, pagpaliwag sa amon nga ato, kagagiman pa nga mga lanon, mga subata ang Ginoo. And we are praying Lord sa provision mo Ginoo, big amount, but we are praying sa imo Ginoo pag-himulo sa iyong kinulanon Ginoo. Muna yung program, Common Lord, God-bless nyo sa kapon sila, kagagagsak ka mga mensahe. Nag-pray kami Lord, kung di magpadayon sa pagbulig, sa amon man nga intern, Grace Church, kabay nila ka magkatagman sa iya sa good health and strength, Ginoo, sa pag-imo sa iyang bahin, bilang manupakabunday sa iyong simbahan, intern. Nag-pray kami Lord, kung di magpamaayo sa mga tesagsa Lord, kung mga kanakali mo, nga nagaluya sa pag-agad sa imo, kapayin mo Lord, tututong pagit sa pag-agad sa imo. Pag mga ginalo forward na mga event, mga blaton, na pinaging Ginoo ang event sa CYA, nag-pray kami Lord, kami Ginoo mag-provide sa kinangalan Ginoo sa iyang paakuton nga isa ka event Ginoo nga pagiwaton outside Ginoo dili sa Kadune. Kaya pray kami Lord nga ikaw Ginoo mag-provide kaya natag-aalaman preparation sa imo malubali. Nag-pray kami Lord kung magkakawain sa amo this morning as we continue to worship you. Ikaw Lord mag-focus sa among pusoon. Ikaw na, ikaw Lord
Ginoo sa kaaway, ang Ginoo hindi kami malisurbo, mga focus kami Lord, ang mga sabla Ginoo sa amon, Lord, mga kuha sila, ang hindi maka-divert sa among atensyon sa pagkumalantong sa iyong pulong. Inapabit ako Ginoo Lord God sa iyong tanan, nag-alawag kami sa iyong palayan ng pagkuling, kung pagkamaayo, sa matamis ka ng Christ Jesus sa iyong kamoy. We pray. Amen. Sa pagbuwasa natin tayo sa offering, pangabay natin ang dua katikon, Mr. Angelino Lutas and Mr. Samuel Malulis. Ako ang sa wala pa, magbabasa ako sa Biblia, ng Deuteronomy 6:10-10. The Bible says, every man shall give as he is able, according to the blessings of the Lord, thy God which he hath given thee. Pangabay natin sa pagpakamuyo, si Tatay Samuel Palihog. Mga pangmayalita sa imong mayunit noon sa luwat amay nagpalapit kami si Multiyon. Ginoo, salamat din sa imong kaayo, sa kaboy namon. Salamat amay sa imong mapag-ibig, sa among naman sa taglaw ng luto kami, nangyari ka ng bating bukod. Itigay mo kami amay, salamat sa mga bagong adlaw, naging lugangin mo sa kaboy namon. Salamat sa mga maaman namon, ang balinyon, na makasipat siya yung noon sa Espiritu Doktoral sa niya iyon. Bigyan kami naman sa itong palalang bilig doon, kaya pa namin lumalan, may mayan naman sa mga sila agaw. Sa ngalan si Jesus, kaya may pangamuyo, kabay pa. Kaubod sa pagbuwasa natin tayo sa offering, ihatag natin ang kaibigan sa Wubiso para sa special order.
Salamat kita, Ginoo, sa imo na pagpipis aga. Salamat nga ikaw hatag sa imo ay malawas sa amon, may magtimpos ng aga, gintaan ng natilion, simba Ginoo sa imo ng aga. Salamat sa natulaan na yung namon Ginoo ng imo pulong para sa diskul Ginoo. Kabayan ito mga pulong natulaan namon Ginoo. Matutong pagkimin sa pag-aaral sa imo. Ginoo, magpaglahat mo sa imo pulik. O di nga misning aga sa talaga panayo sa bispo ko ng bahaw. Sa ibang imolagad, ang mga na sa pulong sa mga namon, inatag mo kaalam sa iya sa pag-bahat sa wala ng mga pulong. Salamat mo Ginoo sa iyong mga dulot, iginatag sa iyong mga matakan sa iyong aga. Iba yung madulot Ginoo, gamit ko ginamon sa pagkakataon sa pagsiling ibisya. Itanan, ginapasumasa namon, sa ngalan ng mahal ni Jesus. Amen. Good morning. May Agastran. Welcome sa aton nga worship, Sunday worship sa inyo aga. Aton nga patunan this morning, rooted and grounded in love. The power of prayer in Ephesians. Pag-prayer na kita, Ginoo, tugyan kami sa siling nga pagpamanato. Kabay nga hindi nga magmaturan, magpabilin sa ating pusoon kapag pangunauna. At huwag nga magagawa kami sa inyong simbahan nga napunat din sa mga spiritualon, nga mga pagpamaayo, kag mga pagpangangkat. Kag kabay Ginoo, hindi nga magmaturan ang mga maligya kabuhi. Hinamon pangamuyo sa Christ Jesus. Amen. Rooted and grounded in love. The power of prayer in Ephesians. So this is the second prayer ni Apostle Paul sa mga Ephesian believers. Well, nato ang big idea sa sining passage is that the power of the Holy Spirit can connect us to the love of Christ so that we can experience all that God has for us. So it is the power of the Holy Spirit na nag-drive sa aton, nag-move sa aton, and we experience sa mga butang loyal sa Diyos nga ipa-experience sa aton nga kabuhi Kristohano. According to by Stephen Paul, saying formally, the passage begins with Paul situating himself relative to God. Paul then makes a series of requests to God on behalf of the Ephesians. And there are three separate sections that's expressing a particular request and introduced by the Greek hina. And finally, the passage conclude with the doxology. So, that's how the passage begin. And kung paano hindi nag-conclude sa doxology, according to Stephen. And we'll quote again kay Frank Kalman. He wants his readers to know that he prays for God to strengthen them in the inner human being so that Christ might dwell in their hearts, that they might become strong enough to grasp the vast dimension of Christ's love for them. So ang ultimate goal sa sining prayer is that ang iyang reader might be filled up to all the fullness of God. Mapunaan sila.
and that is that they might be all God has created them as individual and also as the church. So, ini nga prayer, isagit ka significant tungod ka it is a continuity of the first prayer ni Apostle Pablo. If you go back in chapter 1, verse 15 to verse 23, si Apostle Paul nagsugod nila sa pag-pray sa mga Ephesian Christians. Not only to the Jew but also to the Gentiles. Is that, and in that bold request ni Apostle Paul sa Ginoo, nga Ginoo mag-reveal sa mga kamatuoran sa iyang bugay sa mga kasuhanon sa Efeso. Ila binigay sa mga leaders ini. Kaya ini nga pangamuyo, however, isang appeal sa Ginoo to actually impart sang gahom sa iya nga mga manubasan, no? Mga audience ni, sa mga readers ni. Kag ang ining second na prayer, makita nato diri kuha niya ba diri ang timagin nga gugma sa Ginoo or the love of God. Nga kinahanglan naton mag-seek sa divine revelation kung daw ano ini ang kadako ang gugma sa Ginoo sa aton. Maintindihan naton ang kadako sa gugma sa Ginoo. Si Apostol Pablo nangamuyo siya nga every believers in Christ will experience sa siling nga gugma. Nga ako ini ang mag-provide sa ila sa firm nga foundation sa ila nga pagkabuhi. Samtang nag-prepare si Apostol Pablo, kang nagpangamuyo siya, nga ang iya mga sinulatan, mabasa mula sa mga kasuhanon sa Efeso. Ang iya din niya pangabahin nga, ang Ginoo mag-enable sa mga kasuhanon dito, nga maintindihan nila, kag igakabuhi nila ang pulong sa Ginoo. Not only in terms sa tawag naton unhealthy and sinful na practice sa mga kasuhanon in Ephesus, but also ini nag-display sa virtue na dapat nila igakabuhi sa mga kasuhanon. Nagpakita ini or nag-display ini sa virtue nga ginakommended sa Ginoo. Especially it is an appeal to us to exercise love in same unselfish and self-giving way nga Ginoo ginpakita man niya ini sa aton. Now, I like the simple outline ni Harold Horner. Nga prayer niya is nga mas strengthen kita sa Ginoo. Prayer for strengthened love. May aras siyang alliteration sa iyang outline. The first is the approach in prayer. And the second is the appeal in prayer. And third is the ascription of praise. So, kasimple naman sa iyang outline. Kung namihan ko sa iyang outline, at I wrote that outline ni Harold. But as we look at verse 14 and verse 15, it is a prelude. No? Prelude lang ini. Kahit pining tinatawag na ito desire for spiritual growth, kaya ako rin mag-motivate sa aton to pray for our spiritual father. Busi lingon mga kasuhanon, ang pulo sa Diyos nagatudlo sa aton, nga handong mo naton, nga magtubo kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, kaya magtubo kita nga pinangamuyon sa aton amay. Ang context rin nga may ginatawag na ito spiritual kinanglanon, spiritual need. Si Apostol Pablo nag-state rin niya sa sining rason. Kumbaga si Apostol Paul, he is assuming and resuming sa iya panguna-una in chapter 3 verse 1 kaya kung paano natin ini ma-accomplish. Kaya kung ini yung goal sa aton amay.
of being built up together into a holy temple in the Lord. Ito ang aton nga lawas, templo ini sa balaan nga Dios. Amo ini ang ginapuy-an sa balaan nga Espiritu into a dwelling of God in the Spirit. Dwelling of God in the spiritual, in the Spirit. So the spiritual posture. Ang spiritual posture ni Apostle Paul is niya ay bawang may nis. Must take the necessary action and pray. Si Apostle Pablo, he is dependent sa pangabuyo. Kita nga kaswanon, are we dependent in prayer? Or are we dependent sa mga butang na may ara kita? Si Apostle Pablo, he is worshipful in prayer. Kung mangabuyo siya, it is a time for him to worship to the Lord. And it is also a submissive prayer. So when Paul intercede for them, so si Pablo nag-intercede para sa mga kaswanon sa Efeso, nagaluhod siya. Amoy yung posture ni Apostle Paul, nagaluhod siya nga may ara pagpakita sa humility before the Father, since nga ini nga report kung paano si Apostle Pablo nag-practice ni regular ini nga practice ni Apostle Pablo nga nag-intercede siya in behalf sa mga Kristiyanon sa Ephesus. So, it is common to Apostle Paul nga kung nangamuyo si Apostle Pablo, nagaluhod siya sa pagpangamuyo, sa pag-intercede, sa pagpangamuyo. Ang pagluhod niya nag-represent sa iya submission, nag-represent sa iya respect and humility before God. Kung ikaw mangamuyo, ikaw isahanon ka, anong ka mangamuyo? Gahigda, galuhod, gahapa, gatindog, gabiyo. Paano ka mga muyo? Galupa? O kung guns up? Paano ka mga muyo? Ano ang iyong posture sa pagpangamuyo? Si Apostol Pablo nagaluhod siya, kaya ining pagluhod ni Apostol Pablo nag-represent pa rin sa iya submission, sa iya respect, sa iya humility before God. And it was a common posture for prayer in the Old Testament. Ang mga Judaism, si Daniel nangamuyo siya, and it was his habit to approach God 3 times daily in prayer. Kung yun mo ni Daniel, in Daniel chapter 6 verse 10, Daniel bowed his knees. Galuhod siya sa pagpangamuyo sa Diyos. And this is not only the posture attested in the Bible for prayer. Ang mga Hudiyo at mga buyo sila, nagkakindog sila sa pagpangamuyo when they prayed sa Ginoo. And on one occasion, si Jesus Christ, sa nangamuyo si Jesus Christ, he raised his eyes to heaven as he prayed while standing. Ang iya mata ato sa langit, nagatulog sa langit, kay nagapangamuyo. Okay, kung mga muyo ka, nagatindog, nagamukat yung mata, mas may mga distraction, no? Hindi, ito kong concentrate sa imong pagpangamuyo. Sino di mahilig mga muyo, nagamukat sa mata. Nakikita ko video yan na kapangamuyo ng muklat ang mata. Di kaya subangan sa pagkaon. Di samtang pangamuyo siya, yung muklat niya mata, ang iba gapiyaw pero gauyan sa uyan sa pagkaon. Di kinakita niya samtang pangamuyo siya, di mo alya kaon niya, waya pala tatan pangamuyo niya kung kaon sa baba sa isang ibalik. Yung pangamuyo patagani.
concentration, ako pangamuyo, kabla ka ng uplat. Ako ito usaw, ako pangamuyo, ng uplat mo. Hindi usaw. Nabot sa inyo, mas kasawa lang ako. Pero pwede ba na, nag-travel ka, nag-drive ka sa iyong motor, nag-drive sa iyong sakit, nag-pray ka. Sa iyong kamay, nag-pangamuyo ka, nag-proteksyonan ka sa Ginoo sa iyong dalanon. Pwede mo na, maka-pray ka sa iyong pahuna-una. Pero hindi kayo mag-pray ka, nag-drive ka, nag-piyong yung mata, kay paso na bungko ka. Hindi kayo mag-try, kaya mapiyong yung mata. May mga instances sa atong kabuhin nga, kasi nagabuklat kita, nagapangamuyo kita. Pero, nabay pa nga, kung kita na kung hindi man ang atong sitwasyon, hindi ginaman, ako sila kasako, we will spend time magluhod sa tubangan sa Diyos, kag magpangamuyo. Yung nagpahayag sa atong respeto, humility, submission sa Ginoo. And sometimes people, hindi nagari ang ilang pangamuyo, nagaluhod, kaya nagabunggo pag ano yung ilang agtang sa luta. Na nagapangamuyo. Mga Muslim pa, nagatuwad pa na ako, pangamuyo. Ihalong pa sa luta. Amo na sila magpangamuyo. Ang ilang forehead, tupa sa ground. Amo na sila mag-pray. But Apostle Paul, sa iya yung practice sa pagpangamuyo, nagaluhod siya, kag pakita ini sa iya submission, respect, and humility before God. Spiritual family relationship, that's before God. Remember our bold and confident access. Wala sa insecurity sa aton. Nga kasi kita na insecure, hindi ako makakonect sa Ginoo. We can connect to God. Everywhere, anywhere, we can connect to God. Si Apostol Pablo nag-emphasize ko na sa iya submission to the Father. And it says from this verse, from whom every family in heaven and on earth is named. Isa ini ka-central act of the Father sa pagsambit sa ngalan sa Diyos Ama. It refers to God activity in creation. It identifies the Creator and His work. Ang iyagahog kung paano ang Ginoo nag-control sa tanan ng butang in heaven and on earth. And this emphasizes on God's power. And that it is only fitting nga mahatag naton ang aton pasitugog sa Dios because of our relationship to God the Father. We can say God is our Father, and that is also the principle ng itudlo sa Dios sa mga disciples ni Jesus Christ, sa mga disciples. Then is the universal and exclusive source of spiritual blessing. Says the Bible, from whom every family in heaven and earth, it derives its name. The same approach will work for anyone. No other approach will work for anyone. The same approach that the source of spiritual blessing, amo lang niya ang Ginoo. Whether you are a Gentile, you are a Jew, we are related to God, the common Father. And the only virtue of that relation is that we name us family. We are family. We are family sa Diyos. God is our Father. So here is number one. Introduction lang to. First, the request, the Holy Spirit power. The request, the Holy Spirit power comes as a gift from God. Apollo grant that He will grant you
According to that verse in verse 16, siya magagahom gid siya, gani nagapangamuyo ako sa iya, hatagan niya sa gahom kag kusog ang inyong espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya espiritu. Amo ini ang request niya Apostol Pablo, siya nga ang balaan nga espiritu amo maga-empower sa inyo, maghatag sa inyo sa gahom. Agud nga mga malinarekon kamo sa inyo nga pagkabuhi. It cannot be measured. The measure in human terms. Sila sa Bible, it is according to the riches of His glory. According to the riches of His glory. So the source of power that Paul asked the readers to be strengthened with is the riches of His glory. Of the riches of His glory. In the glory of God, it is the manifestation kung ano ang Ginoo naton. He is brilliant ang Ginoo naton. He is majestic. He is holy. He is powerful ang Ginoo naton. And in this context, nag-emphasize sa glory na nag-represent sa Ginoo in all His might. Nakita nato diri ang gahom sa Ginoo. Gin-highlight diri sa author ni Apostol Pablo. Nya kung nataw nato diri, it is the highest glory na dapat nato mahatag sa Ginoo. The idea here is that God possesses extraordinary might which He is able and willing to impart to His people. So, cannot be measured in human terms. Hindi natin ini nga measure sa aton nga human terms, sa aton kaugalingon, nga kaalam. Because it is according to the riches of His glory. Third, it consists in the Holy Spirit power. Sa gahom sa balaan ng Espiritu, to be strengthened with power through His Spirit. Now, ang principal na blessing of the New Covenant is ginuulat sa Ginoo paagi siya balaan ng Espiritu. Kag sobra pa ang measurement ni. Even in the Old Covenant, the people of God experience the power of God. But Paul is aware kung paano ang Ginoo nag-empower. Kaya ini nga power is available through the Spirit. Available ini sa tagsanaton ka makabuhi. Ang availability of the Spirit amoy nag-strengthen sa aton kabuhi Kristohanon. Without the Spirit, without the Holy Spirit, we are weak. Luya kita kung wala ang balaan ng Espiritu. So, ang gahom sa Diyos, kag ang gugma sa Diyos, are not impersonal forces nga nag-operate sa inyong kalibutan na kinahanglan natin i-discover. Because our God is personal God. Nga nagdala sa aton sa iya. Siya nagdala sa aton sa iya. He has brought us near to Himself. Kaya ulan niya ini sa aton paagi sa Espiritu. Siya nagpaambit sa aton sa iya gahom. Kaya nagpakita sa aton sa iya gugma. Kaya ini nga Espiritu sa Dios. It is related to Jesus Christ. Kagawa ini nagapuyo sa kabuhi sa mga tumuluo. Kaya ini balaan ni Espiritu nagasik ini to reign over our lives. Over the enemies, over the power of sin and the forces of evil. In fact, ang Ginoo naton, if we cooperate na sa Ginoo, God will empower us. God will enable us para na magkabuhi nga tadong para sa iya atubangan.
And if we try to live out sa atong kabuhi with our own strength, then hindi kita kasara kung kita-kita lang yun. There are a lot of people that trying to live out sa ilang Christian life without sa buhay sa malayang espiritu. They end up perfect. D. Changes and transform the inner man. Changes. Sino pala nagabago sa aton? Sino pala ang nagaliso sa aton kabuhi? The inner human being. It is the interior life of the person which God by His Spirit can strengthen with divine power. Kung si Pablo naghambal niya sa iya ng mga readers nga na-discourage sila because of the suffering that the Apostle Paul was experiencing in the course of his ministry to the Gentiles. Perhaps ini nga suffering nung ipakita ni Apostle Pablo wala nga ang balaan ni Espiritu, ang Diyos, ang mga hatag sa gahom sa pagbago, pagliso sa inyo tagsa-tagsa ng mga kabuhi. Amo yung nagahatag sa aton sa puso, sa aton nga inner man. So it is a prayer. However, si Apostol Pablo nagaparayon sa Ginoo sa muli. He asked God through the Spirit to vitalize and strengthen believers in that part of them which is not accessible to sight, but which is open for His energizing influence. Kung kaisa sa aton nga physical life, we kita, luya kita. But if we ask God for His help sa aton nga physical life, nga siya mag-i-able sa aton, mag-i-power sa aton, doon nagkakabuhi kita, nagkakalipon kita, nagkaka-energize kita. Nawala lang isa, sabi ko, kaluya sa lawas ka. Ito ka kapoy, ito ka napyo ilaw. Di ko tuktan mo, dahidaw ng imong mga lawas. Baga, galuya ka lang kita pa. Galuya ka pa kita pa. Kung hindi mo batukan, isa masaya nga kung may palatian ka galing. Kag nagapalayaluya ka pagin. Mo pagin nga do sulugon ka pagin sa mo pagbalatian. Nga maano ka lagi, matuluyan ka lagi. So, mag-pray kita sa Ginoo. Pahayuon natin sa Ginoo. Kaya Ginoo mag-ihimo sa aton. Dahil His Spirit will empower us. So, muling request niya Apostol Pablo. Ikadua, verse 17 to verse 19. Nga, agon si Kristo magpuyo sa inyo tagipusoon tungod sa inyo pagtuo. Ginapahamuyo kuman nga magpanggamot kamo kag malig-on sa gugma sa Dios. Ang rason, ang connection nato to the love of Christ. Amo ni rason, connection to the love of Christ. Ang goal nga ma-deepen ang aton intimacy with Christ. Paano wala naton magpanggamot ang aton kabuhi, malig-on ang aton kabuhi. Dira kay Kristo Jesus. Ma-deepen ang aton intimacy with Christ. It requires galasira taon na itong pagbuo. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Nag-indicate ini nga ang means of Christ indwelling sa tagipusoon sa mga kaswahanon. It is the exercise faith dira kay Kristo Jesus. A growing experience of Christ exercising His lordship and reign over every area of our lives.
Dapat i-exercise nato niya Kristohanon nga si Christ is the Lord of your life. Not just the area of your life, but the whole area of your life. Meaning, siya ang Ginoo sa imong kamot, siya ang Ginoo sa imong ulo, sa imong lawas, sa imong tiil, sa imong kabuhi. Wala isang area sa imong kabuhi nga hindi dapat si Kristo ang Diyos, dapat siya ang Diyos sa tanan. Para nga siya ang may control sa imo nga kabuhi. I-exercise ni Christ ang iyang pagka-Diyos sa imong kabuhi. Amo na nga ang claim nato, Kristohanon. Christ is not only our Savior, but He is the Lord of your life. It means He is the master of your life. He is the boss of your life. Kung may boss ka, ano ginahin mo? Everything you do, you consult to your boss. Hindi pwede nga himuan mo na yung mga butang nga wala kabaluin mo nga ako. Ako muna sa Diyos. Everything you do, dapat ikonsultahan mo sa Diyos. Ginoo, maayo man okay man ang Ginoo. Hindi ba lang ang butang ang himuon ko, makaguba ini sa akong testimony, hindi ba lang butang ang himuon ko Ginoo, makapalain ini sa akong kabuhi. I-exercise pa ito. Nga Ginoo ang Diyos sa akong kabuhi. Hindi pwede nga sa isa ka bangko, ang Diyos ang Diyos ang kulangpuan, kita ang nagapungko. Hindi pwede. Dapat ang Diyos ang nagapungko sa akong kabuhi. Siya ang nagagahom sa akong kabuhi. Prior to know Christ, the hearts of Paul readers were darkened. At ang ipusoon sa mga nagabasa sa sulat ni Apostol Pablo, mga Ephesian believers, prior sila ilang kabuhi were darkened. Hard-headed. Layo sa Ginoo, alienated from God. But Paul prayed, nga muyo si Apostol Pablo, that their hearts might become enlightened. May enlighten ang ila panguna-una ang ilang tagipusoon. Now, nangamuyo siya sa Ginoo. Yang Ginoo mag-dwell sa ila tagipusoon in the fullness of measure. Ini nga pangamuyo ni Apostol Pablo, it is important. It is important. Agud niya mag-experience nila ang Ginoo deeper sa ilang kabuhi. Kung paano si Kristo mag-empower sa ilang kabuhi. That the Lordship of Christ may be exhibited in the lives of every increasing ways. Kung silingon sa lives sa kabuhi sa Kristohanon, may exhibit nila. Ngaral galing si Kristo, Diyos galing sa ilang kabuhi. So ako ni ang prayer ni Apostol Pablo that Christ may dwell in your hearts. Di ba bakot, nagapuyo wala si Kristo sa inyong kapusoon? Is Christ dwelling in your hearts? Or dwell in your hearts? Second, the goal of deepened roots and foundation of love. Hindi lang kay ang goal is ma-deepen ang atong intimacy with Christ. Amo na ganun nagatuon kita sa Bible para ma-deepen ang atong intimacy, ang atong devotion, atong yung closeness nila kay Christ. And that requires faith. Sinato number 2 is ang goal natin ma-deepen ang atong yung roots, ang foundation of love. Sinato sa Bible that you being rooted and grounded in love. Duwa din ang metaphor yung gamit niya. Isa ka kahoy at isa ka building. Both botanical and electrical, agricultural images ang gigamit din. Being rooted in God's love, it provides stability or security from which you grow. Ang kahoy pala, sabi na nagatubo siya, ang iya nga ugat nagadalagkuman. Para may mabakod, may mapagkon siya. Hindi pwede nga dapunan niya lawas, hindi gamot, gamay-gamay pa. Paano siya makahold? Paano niya i-balance? Hindi siya matumba. Kung kabuhin gusto dapat maging rooted and grounded by love and the Word of God. Mag-grow in the love of God.
the love of our neighbor. It will be both vehicle and the end of the Christian life. Isa yung metaphor na ginagamit ni Apostol Pablo sa iyang content, sa iyang pagpapahuyok to anticipate sa iyang concern sa iyang mga readers. Nga, may intindihan nila that in times of trials, in times of testings, hindi sila, they were not tossed around by the waves and carried about every wind of teaching. Ako nga hindi sila bala palidon o kundalon sa mga nagkakalinlain ng mga pagpanudlo. Ephesians chapter 4 verse 14, pinambag nila. Practical na application. Gusto niya Apostol Pablo ang basa iyan. Being rooted and established in His love. It goes beyond the emotional experience and assurance that comes from being near to God. Nagapakilala ini nga tagsa-tagsa ka magtulo. Ang origin sa sinigagugma is God's love. Naisang-isara ini nga gamot kag pundasyon sa atong kabuhi. Now next ni appeal ni Apostol Pablo not only ang goal na deepen ang roots and foundation of love, that you being rooted and grounded in love, but also the goal of deepen comprehension of the love of Christ. According to that verse, kung matubasawan verse 18 and 19 niya, agod kamo nga ang iban pa nga mga katawan sa Diyos makaintindi kung daw ano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. May intindihan na natin ang gugma sa Diyos sa aton. Kamay pa nga mahimaluan ninyo ang iya gugma bisan hindi maintindihan si bugos. Agod nga ang tanan nga ara sa Diyos maging ara man sa inyo. Ng ato yung comprehension about the love of Christ. May apat nga tinagag intended to indicate agol nga maintindihan nato ini niya hambal that may be able to comprehend with all the saints who is the breadth and length and weight, height and depth, to know the love of Christ which surpasses the knowledge. The first one is, although nga ang gugma sa Ginoo is immeasurable, hindi nato ni matungkad, hindi nato ni ma-measure. It is infinite ang gugma sa Ginoo. But ang gugma sa Ginoo can provide roots and foundation of the Christian life. Can provide some root and foundation sa atong Kristiyanon nga pagkabuhi. It is not the end or goal of the Christian life. But the end of the Christian life, this love must remain infinite beyond mission. Imagine ang gugma sa Ginoo. Can you comprehend sa gugma sa Ginoo? Tama ka dalo sa gugma sa Diyos. Nga ako lang yung silihan, yung pagpalaga na sa Ginoo. Ipadala niya yung butong anak para sa aton. Pero kung itong karon mo, ang gugma sa Ginoo, tama ka dalong. Hindi mo ma-measure ang gugma sa Ginoo. It is immeasurable and infinite. Ikalawa, because knowledge of this love surpasses knowledge. Isa pa nga itong kaalam. Ano ka pa kaalam, hindi mo matungkad. Our comprehension of it can only be given as a gift from God. It must be revealed. Muna nga, grabe din ako. Namunang yung Ginoo sa kabuhi, grabe yung mas Ginoo. This love surpasses knowledge. Third, it is clear that the love of Christ here must refer to Christ's love and not human love directed to Christ.
makita natin diri ang gugma sa Ginoo. It is not deepen sa or enhance sa mga tumuluo lang, but it is the love of God to people, to our neighbor, and it will mag-ilig ini sa aton pagiging mga kaaway, even loving to our enemies. Third, the result, experiencing all that God has for you. Level 4 na. Ilang tapos na niya. Last na lang rin. Result, experiencing all that God has for you. That you may be filled up to all the fullness of God. Filled up to all the fullness of God. Ano ni ang kulong rin? All the fullness. All the fullness. Sa iyang poetic praise sa kay Kristo Jesus, si Apostol Pablo, nag-declare that all the fullness was pleased to dwell in Christ. The fullness is referred to the glory. Nag-refer sa himaya, sa presensya sa Ginoo. Nga napunan ini sa iya himaya. Bisan pa ang templo in the Old Testament, ginabali sa puso ng napunan ini sa himaya sa Diyos. Bisan pa sa pag-uwa katipan, napunan ini sa himaya sa Diyos. Napunan ini sa iya himaya, sa iya presensya, sa iya gahom sa balaan ng Espiritu. So, Apostle Paul is praying for the leaders to be filled with the fullness of God, and he is asking nga ma-experience nila ang greater na measure of the divine presence sa Diyos sa ilang kabuhi. Aragin sa pangunawa ni Pablo, nga kabay, nga ang presensya, nga ang work of the Holy Spirit, mag-meditate rin. It will mediate ang divine na presensya sa Diyos sa iyang mga katawan. It proceeded sa doxology in verse 20. Siya, dayawon ta ang Diyos tungod nga paagi sa iyang gahom nagapanghikot sa aton. Ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahuna-huna. Dayawon pa siya hasta sa tungod sa mga ayuhan nga iya inhimo sa iglesia nga aral kay Kristo Jesus. Amen. So it is a doxology. So to Him be glory in the church. To Him be glory in the church. In a doxology, it differs from others, and in that it significantly expand on God as all-powerful in the first element. The first is in verse 20, the reason for hope and optimism. It is praising God. Pagdayo sa Diyos. Nga na-exceed ang aton ng mga tanan ng mga expectation. So now to Him who is able to do exceeding abundant beyond all that we ask or think, according to the power that work within us. Sometimes, atong expectation, amo lang but ang ihatag ay sa aton more than sa aton expectation. Sabi, no? Sometimes, amo lang ako na-expect ka lang, grabe po galit ang ipakita sa Ginoo. Nabugay sa akon. Because God does not fit the limitation of our expectation. Isa aming gina-expectan ito nga amo lang pero more than that ang ihatag sa Ginoo sa aton. Ipakita sa Ginoo sa aton. God's ways and thoughts are exceedingly beyond our ways and thoughts. Tuod gina. God is at work and eager to work in us to achieve His purpose for salvation. That is the reason of hope and optimism. Lastly, the ultimate goal. What's the ultimate goal of Apostle Paul?
what is His ultimate goal? That is praising God, praising the God who deserve eternal glory. Dayawon ang Diyos. Dalayawon din ang Diyos. Sino pala makareceive sa glory sa mabutangan na bato nato? It is God Himself. It is Him the glory. Kung may mga nabaton ka man, gabutang sa imong kabuhi, material man na, spiritual man na, ano man ang aspect sa imong kabuhi, trabaho man na, God deserve glory sa sinang mabutang. You don't have to own that glory. Hindi na kinahanglan ang puno ni mong glory because you don't deserve the glory. It is God. The ultimate goal mag-aang dinhatag and provide sa Ginoo that because He deserve glory, eternal glory. Isa rin niya po sa Pablo, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generation forever and ever. Amen. Ang word rin niya, glory, nag-refer is a recognition of God's majesty. God is so majestic. God is splendor. The worthiness to be worshipped by the saints. It is not that God needs us to glorify Him. It is that we desperately need to acknowledge and celebrate His glory. Yes, we are His bride. We are the bride of Christ. There can be no true marriage without our regularity telling our spouse that we love them. It is Christ worthy to be worshipped. Worthy to be worshipped. So the conclusion is, what is the conclusion? Do we desire to give God glory throughout all ages and world without end? Yes, we ought to, in view of all things, we have to consider Ephesians 1, chapter 1 to chapter 3. So then it must be by Jesus Christ. That can be only as we come to know the love of Christ, which surpasses knowledge, and allow ourselves to be filled with the fullness of God. Allowing ourselves to be filled with all the fullness of God. I hope and I pray that God will bless us in Jesus' name. Father, we thank you, Lord, for the blessing of your word. Thank you for reminding us that it is the prayer of Apostle Paul. It is also our prayer that our lives will be rooted and grounded in love. Our lives will be rooted and grounded by the Word of God. And our ultimate goal is that you will receive glory and honor. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kita mamay nato duha ka mga diakono palihog for our Lord's Supper. Ayun na. Sige. Kumain lang ako sa likod sa inyo yung napaliyog. Usawa kang aton nga katipan sa iglesia. Usawa kang ako ni Mark. Kaya ayo ko ang paliyog sa pagbasa mo sa inyo nga bahin. Sa bagay na inatuuhan ta, may ginatutuyan kita sa Espiritu sa Diyos sa pagpatol kay Ginoong Jesucristo nga aton manuluwas sa pagtuan sa atong pagtuo
Itukmo sa kanan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Balaan ng Espiritu, ginahimo ta karon sa tubangan sa Dios kag sa mga manutunda ang malintong kaayo kag malipayon nga pagpagkatipan ng subong nga isa ka lawas kay Kristo. Sa pagtinguha sa kuswagan sa ning iglesia sa kaalang kabalaan kay kalipay. Sa pagpamatanaw sa iyang panibahon, sulmanon, pagsulundan ng pagtulunan. Sa pag-amon sa malipayon, kag sa walay palangan sa pagsakdag pag-alagad, alaswanan sa iglesia, pagpulig sa mga kaluluoy, pagpalaplag sa may balita, sa tanan katawhan, kag nga ginapanundog ta sa gugma maalwan paghatag sa hindi ubos ng ikapuno. Sa pagtudlo sa atong kabataan sa pagtulungan. Sa paginawig sa inandamon sa libutan. Sa paglikaw sa maraming pagpumaba, paglibak, lakas, nagkaakit. Labot pa ang pangakot naman na magbintay kita sa gumawa sa paglilibutan. Sa pagpinamigay sa balatian ng kasisitan. Sa pagkinanay sa pagkasaklaw, ang panghanda sa dalayan sa huli, kagaman lumdumon kita sa mga pagsulundan sa atong maluwa sa paghimo sa inyong sawa sa langan. Ibu kita sa atong moment of silent prayer. We'll ask God for forgiveness and cleansing sa atong puso as we partake this after. Mag-start kita. May nga walaan Diyos nga langit doon. Hari kami sa sining tiyon sa pagsapulog sa ngamon, pagdumdum sa imo kantusan, pagpalansang kamatayon, paglubong ka po naman sa Panginoon sa imo masaan na mabalik kami. Ginoo, nagkakilala kami na ikaw, Diyos, tuman ang gugma, tuman ang gugma sa amon. Kasabayan ay padala mo iyong bugtong anak. Ako Ginoo kami tumasok. Sinisiyong pulo, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. It is only the forgiveness Ginoo na offer mo sa amin. And salvation sa aming kalan. Salamat Ginoo, though we are not worthy of it. But thank you Lord for your grace and mercy in mo sa amin. For us, kapahin kami sa kaluwasan na hindi mo binahatan mo sa amin. Sila hindi mo pulong if we confess our sin. You are faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ginoo, forgive us sa mga madako o mga paglapas sa iyong tabangan. We ask forgiveness and cleansing Ginoo sa tagskas sa lamot yung mga sa lahat ng mga buhat sa among mga mula-una at ipusoon sa among kabuhi. We ask forgiveness Ginoo. Tuloy kami ng magkabuhi ng matarong kalamutan sa iyong tabangan. Kaya masunod din ang iyong kabuton Ginoo sa among kabuhi. Bless kami Lord sa among pagpalayan sa sa Christ Jesus. Amen. Kung mga taon ka mo, let us sing 179 paambitaan mo samtang ginatagtag mo. May I request Mr. Leslie pray.
Nagpamaita sa amay. Sa ima may rinton sa liwang ino nagahampo kami sa imo. Salamat kami sa amay sa imo sa mitiyon. Nga sa imo may imo kami sa mga blaton. Pag kasilibrata mo naman sa imo kanto sa Calvario sa pagtugos sa among imo. Salamat nga sa atin. Tungkol mo na kong bunga. Yari kami karon. Nagkabay ka yung mga mismo mga blaton ng imo. Tawag ikaw may sa kami madaming mga kalautan, mga kailangan ng mga paglapas yan ito sa imo. Kaya naman na ito ginamon ko sa amin ko namin sa ngalan ng Jesus niya ang pamamuyo, kumay pa. Yung first hymn is 179 and then second hymn is 72. Sa dugo ng mga Jesus. Sa lagi na gusto natin biban mo yung people para sa biban mo. Is there Linuno? Buligin mo yun? Is it good? Okay, 179 na taon na to. To stanza 1 and stanza 2. Ready? Pabita. Ready? Sing. First Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. For I received of the Lord that which also I delivered unto you,
that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he prayed and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Imo na ito sa dumanan sa atong Ginoo. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me." Muna ito rin sa dumanan sa atong Ginoo. For as often as ye eat this bread, drink this cup, ye do show the Lord's death till he comes. Mawala ito ni Sir Montas Palihog sa pagpapangamuyo. Ang mga ta, Ginoo, sa imo na kapatikinis ni nga aga, salamat kami na ikaw ginagmantay sa amon. Napahit. Giwat naman kami Ginoo sa inyong balaan ng pangyapon. Sabihin, Ginoo, pangimatay ikaw dito sa Cross Calvario sa pagpapos sa among sala. Kapag Ginoo kapag giwat naman sa Ginoo, manginlap ka sa tagsasangamon sa kapagpupulan na ikaw ay nagtubos sa aming tungkol ng takot ng iyong uma. Pinatugyan naman niyo may pagsalik sa mga umahal Espiritu. Amen. Abay na sa pagkakuha, no? Sa pagkakuha sa cups. Punta lang tayo na itong offering for our building offering. Kuha na lang tayo ng liho. Malipot na tayo. For our announcement. Aton yung mga activities, no? Nagapadayon sa gapon. Aton yung per meeting every Wednesday. Nagapadayon, no? And please be early, no? Sa aton sa school, no? Palihog, temprano pa. No? Aton kamo, no? As possible, 8:30 na-start ang aton Sunday school. So, inyong assignment is third Sunday pa to. So, ano ko naharapan na, ikuha na ibang, no? Sa observation, no? Jan 1:1 to. Sige. Subong, no? Month of August. So, kabalo kung may mga birthday celebrant sa bulan sa August. Papayan namin sa patindog ng mga natao sa Agosto. Sino di birthday August? Okay? Meron na tao sa bulan sa Agosto. Tindog na, may para makakanta ta. Meron din wala. Bagay sa Agosto? Meron yung gusto, tigpiligatogin katama ka. Why is that? Hindi lang sila kabulang ka dapat matao kay. Sino ang tao sa gusto? Si Aya. Si Aya. Sino pa? Si Hana. Sino pa si Tita. Sino pa? Isaac. Sino pa si Selvi. Sino pa sige, matindog palihog ang mga birthday celebrant. We will sing sa inyo. Sinigay niyo agad. Okay, katawag-tawag. Kaya ito niyo po, ito ginakanta. Birthday song. Happy birthday. Patungagin. Dila tawag mga birthday celebrant. Dali. Dali. Si Manong Silvia, ano pa sa iba? Birthday mo dili? Ako. Sino pa? Sino pa birthday? Karjan? Hindi tali Karjan nga lang ko, Augusto.
Iya sa Madre na. Ano yung August 1, 2, 3, 4, muna? August ano ka? Tulog-tulog nyo lang yung labalay. Okay, we'll sing a birthday song para sa ilang. Happy birthday, Willie! Sing! Okay, happy birthday. Sige, mag-pray kita sa mga birthday celebrant. Let's pray. Ginoo, salamat din sa kabuhi ginhatag nimo sa mga anak nimo. Dinabi na Ginoo sa mga tao sa bulan sa Agosto. Salamat Lord sa imugin nga pag-bulig sa ila nga again makalapot sila Ginoo sinigaman nga bulan ng ilang inunatawhan. Nga pangamuyo kami Ginoo ikaw ang mga bulig sa ila, ipili ilang mga kabuhi, natagis na Ginoo sa kayong lawas. At the same time, Lord, ikaw din mag-bulig sa ila sa model ng mga estudyante pa. Ikaw, Lord, mag-hatag sa kusog sa ila Ginoo sa ilang kapag-eskwela, handog sa kabuhi, ikaw, Lord, mag-upod din. And we pray, Lord, for another naman ng tuig nila Ginoo enjoy sa ilang kabuhi. Ikaw, Lord, mag-una sa ila, and we pray, Lord, na ini nga kabuhi Ginoo gamiton din para Ginoo sa imayaan kanayawan. Dinadayo ka namin Ginoo because of who you are, what you are Ginoo. Sila kabuhi. Kag isa ini ka tion to really appreciate Ginoo sa imong nga goodness, sa imong Ginoo nga faithfulness sa ila kabuhi tungkol sa bago naman nga tuig Ginoo gamiton Ginoo sa ila. Indeed, great is thy faithfulness. And they're new every morning because of your faithfulness Ginoo sa ilang kabuhi. Kaya kabalo kaming birthday, isa sa mga pagselebrar sa inyong katutong sa ilang kabuhi, sa tag sa katuig nga sila Ginoo mga ka-experiensya sa inyong nga grasya, sa inyong Ginoo nga gugma, sa inyong Ginoo kaluoy sa adlaw-adlaw. Ganay Lord, ikaw din mag-bless sa ila. Ikaw Ginoo mag-uling sa ila, kaya pang nakabuhi, magamit din Ginoo sa imo mga bulato. Dinadayo ko namin Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. We'll give the time para sa closing song. Closing song. Pabili ka, gusto nga. Okay, mamaya punta na sa pagdindog, mga kanta ito sa atong closing song. Na-welcome bilhin naman si, ay, doon ko anong ngalan ni Ma'am, pero si Ma'am Tricia siguro. Welcome kayo din sa Tulog Fellowship Baptist, Ma'am. So, sa singing closing song, let us sing, Why Have You Chosen Me? Hindi ka mustahan nyo lang sa karon. Puli. Gila, mapuli. Magtarik ka, tindog lang. Ganoon na ito may feelings sa ating puso.
Ginoo, salamat gid sa mensahe sa mga. Salamat, Lord, for reminding us that we are chosen by Christ. Salamat, Lord, kay amon experience siya ang ibugay ng gugma, imubugay sa alawang tao. And Lord, we know that we need your grace every day. We pray, Lord, ikaw mag-sustain sa amon sa sinamay na simana, sa amon mga responsibility. Ikaw, Lord, mag-auna sa amon. Damo kami trabaho. Damo kami, Lord, mga sunod-taon. Please, pulili ka na Ginoo. And we ask, Lord, also for your provision, Ginoo, sa amon sa gano'n. Huwag kami, Lord, sa imo pagkamaayo as we depart this place of worship. Karoon nagugmas ang Diyos ng Amay, ang grasya ni Ginoong Jesus, kaya pagpangimboylog sa balaan ni Espiritu, mangin sa aton, karoon kag sa ihapon. Amen. Amen. Pwede ka picture to sa sa event nyo. Araw, muna ang ito. Next. Next. Meron pa? Okay na. Meron pa? Okay, thank you.